Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Aabot sa higit 900,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa Iloilo. Gun runner arestado sa bypass operations sa Bataan. At 2 Army Reservists patay sa pamamaril sa Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang hinihinalang gun runner ang tuluyang nahuli ng mga operatiba ng Orion PNP sa ikinasang bypass operation sa Orion, Bataan. Narito ang report mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. Arestado ng mga operatiba ng Orion Municipal Police Station ang isang hinihinalang gun runner sa Barangay Bilolo, Orion, Bataan. Kinilala ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang suspect na si alias Juan, 46 taong gulang at residente ng City Site, Barangay Bilolo, Orion, Bataan. Matagumpay na isinagawa ang bypass operation dakong 11:15 ng gabi sa pangunguna ng Orion Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng mga operatiba mula sa iba't ibang unit ng pulisya sa ilalim ng direktiba ni Police Colonel Salvadora. Nahuli ang suspect matapos positibong makapagbenta ng isang caliber 38 revolver sa isang police posture buyer. Sa isinagawang protective search, na-recover din mula sa kanya ang marked at budol money, gayon din ang 4 na bala ng baril. Inaresto ang suspect sa bisa ng aktwal na pagkakasangkot sa ilegal na pagbebenta ng baril at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Police Colonel Salvadora, ang operasyong ito ay bahagi ng piniigting na kampanya ng ating kapulisan laban sa illegal na armas. Patuloy ang maigting na kampanya ng PNP laban sa mga sangkot sa illegal na aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan ng Bataan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Isang makabuluhang hakbang ang isinagawa ng Police Regional Office 5 sa pangunguna ni Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director, matapos ang matagumpay na paglagda ng Memorandum of Understanding kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang pagpapalakas ng kanilang ugnayan at pagtutulungan sa mga programang kadiwa ng Pangulo at merkado sa kampo.
Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. sa report. Pinagtibay ng Police Regional Office 5 at ng iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan ang kanilang suporta sa layunin ng administrasyon na mapalapit ang abot kayang bilihin sa publiko sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding na linagdaan ngayong Martes, July 1, 2025 sa Camp General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ang kasunduan ay bahagi ng pinalakas na implementasyon ng programang Kadiwa ng Pangulo, gayon din ang inisyatibong Agraryo Merkado sa Kampo na regular din sila sa gawa tuwing Martes sa loob ng kampo. Layunin ng naturang programa na maghatid ng abot kaya at dekalidad ng mga produktong agrikultura at pangisdaan, kabilang ng mga pangunahing pangangailangan direkta mula sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Ayon sa Pro5, bukod sa pagtulong sa mga kawani ng PNP at kanilang pamilya na makabili ng murang bilihin, malaking tulong din ito sa mga lokal na producer upang mailapit ang kanilang produkto sa mas malawak na pamilihan. Bahagi rin ito ng kampanya ng pamahalaan na palakasin ang food security, istulong ang inclusive growth at itaguyod ang kooperasyon sa pagitan ng mga uniformed personnel at sibilyan. Dumalo sa aktibidad ang mga katutuan mula sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Trade and Industry at iba pang partner agencies kabilang ng patunay ng kanilang pagtutulungan para sa tagumpay ng programa. Nagpahayag rin ng suporta si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng Pro5 at sinabi sa inisitibong ito ay malinaw na hakbang tungo sa makatao at makabuluhang serbisyo para sa kapakanan ng komunidad at kapulisan. Nagpahayag ng pasasalamat ang isa sa mga kalahok na nagtitinda sa nasabing programa dahil sa pagkakataong may pagbili nila ang kanilang mga produkto. Nagkaya kami maming opportunity po didi na magtinda, na hali po kaming mayon, tapos nakapagtinda po kami didi ng mga local products naman. Tapos pinaka-importante ma'am, nakatinda na kami, may sahod pa kami every Tuesday na magatinda po kami didi. Salamat po, salamat ning maray. Ang kadiwa ng Pangulo at Agraryo Merkado sa Kampo ay inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na buwan na posibleng palawakin pa sa iba pang kampo at himpilan sa reyon upang mas mapalawak ang benepisyo nito. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Staff Sergeant Lovendino Jr. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Umabot sa higit 900,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng kapulisan sa isang matagumpay na buy-bust operation sa bayan ng Tubungan, Iloilo. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Lynette Sablon. Isang high-value drug personality ang naaresto sa isang matagumpay na buy-bust operation kontra iligal na droga na isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pagkikipagtulungan ng Tubungan Municipal Police Station, PDEGSO OU6 at PDEU Iloilo Provincial Police Office sa Barangay Ingay, Sitio Lacadon, Tubungan, Iloilo. Dito lamang kadurugto ng Hunyo, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Alex Gerald, 42 taong gulang, binata, at residente ng Sitio Lacadon, Tubungan, Iloilo. Nakumpiska mula sa kanya ang isang heat seal sachet ng hinihinalang shabu bilang buy-bust item, 13 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu, 8 knot-tied plastic bag at naglalaman ng hinihinalang shabu, buy-bust money na nagkakalaga ng 12,000 pesos, isang caliber 38 revolver na may 5 bala at iba pang non-drug items. Umabot sa humigit kumulang 135 gramo ang kabuang bigat ng nabiskang shabu na may halagang tinatayang 918,000 pesos batay sa street value na 6,000 pesos kada gramo. Ang suspect ay nasa himpilan na ngayon ng pulisya para sa dokumentasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 965 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002 at kasong may kaugnayan sa illegal possession of firearms and ammunition. Muling pinatunayan ng PNP na seryoso ito sa pagtugi sa mga sangkot sa iligal na droga bilang katuwang na mamamayan sa pagtaguyod ng isang ligtas, payapa at drug-free na komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako niyang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Sablon.
Walang takas sa kamay ng batas ang isang high-value drug personality matapos makumpiskahan ng mahigit 600,000 peso na halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa lungsod ng Mandaue, Cebu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Mas rehas ng isang high-value individual matapos itong makuhanan ng 680,000 pesos ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Mandaue City PNP sa FF Cruz Street, Barangay Subang Dako, Mandaue City, Cebu. Nito lamang Hunyo 29 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Cirilo Acosta Jr., City Director ng Mandaue City Police Office, ang suspect na si alias Black, 50 anyos, residente ng 228 Plaridel Street, Barangay Pacnaan, Mandaue City, Cebu. Ikinasa ang buy-bust operation ng mga operatiba ng City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit MCPO, bandang alas 2:08 ng madaling araw na nagresulta sa pagkaaresto sa suspect at pagkakumpiska ng 8 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 100 gramo at may standard drug price na 680,000 pesos, sling bag at buy-bust money. Nasa kustodiya na ng naturang tanggapan ng suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Police Colonel Cirilo B. Acosta Jr., the City Director, lauded the operatives for the successful operation and reaffirmed the MCPO's commitment to the intensified campaign against illegal drugs. In his statements, this accomplishment reflects our relentless effort to cleanse our communities of drug-related activities. With the strong support of Mandauehanos, we remain steadfast in our mission to build a safer and drug-free city. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Narito naman ang mga balitang mula sa Mindanao. Patuloy na nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ang mga otoridad hinggil sa pamamaril sa 2 Army Reservists na walang awang pinaslang ng hindi pa nakikilalang suspect sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ang report mula kay Patrolwoman Leonora Gawang. Laki na tinuturing na street-level individual ang naaresto sa isang matagumpay na buy-bust operation ng mga otoridad nitong unang araw ng Hulyo sa Purok 3A, Barangay La Filipina, Tagum City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Tata, 40 anyos, isang konduktor at residente ng Barangay Kuambugan, Tagum City, at alias Baduy, 36 anyos, isang construction worker at residente ng Barangay La Filipina, Tagum City. Ayon sa ulat ng Tagum City Police Station na siyang nanguna sa operasyon, katuwang ang 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, isinagawa ang buy-bust operation sa pakikipagkoordinasyon sa PDEA na nagresulta sa pagkakadakip sa mga sospek at pagkakakumpiska ng humigit kumulang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 40,800 pesos at iba pang ebidensya. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagum City Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang masugpo ang iligal na droga sa komunidad. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At para sa huling balita, sa tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, kalaboso ang 2 drug suspect matapos ang matagumpay na buy-bust operation sa Tagum City, Davao del Norte. Nakibalita dyan si Patrolwoman Shaira Rose Aquino. Tayang 2 miyembro ng Army Reservists matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang mga suspek sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-29 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga biktima na si alias Undong, 43 na taong gulang na residente ng Barangay Biniruan, Cotabato City at si alias Tahir, 42 na taong gulang na residente naman ng Malagapas, Cotabato City, na kapwa mga Army Reservists na nakabase sa PC Hill, Cotabato City. Ayon sa ulat, sakay ang mga biktima ng isang Honda Civic na sasakyan nang tambangan sila ng mga hindi pa nakikilalang suspek at pinagbabaril ang mga ito. Nagtamo ng tama ng bala ang mga biktima sa kanilang katawan
dahilan ng agarang pagkasawi ng mga ito. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga salarin at mapanagot sila sa batas. Nananawagan naman ang mga kinaukulan sa publiko na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagresolba ng kaso. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.